guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel a message for today's video. And sana clear message. So tingnan natin. You have to use your intuition sa reading natin. Kasi always naman, ibigay ko sa'yo, ikaw pa rin ang nakakaalam. So, tingnan natin ano message sa'yo sa araw na ito. Nine of Wands. Knight of Pentacles. Five of Swords. Eight of Wands. That card. Two of Wands and the last one. The Lovers. Desidido ka abutin ang pangarap mo. Medyo matatagalan talaga. Huwag ka mainip. Kung naghihintay ka ng paparating na blessing, sign ito na medyo papalapit na. Piling ko nandiyan na. Pakiramdam mo siguro may pumipigil para makuha mo yung blessing na para sa'yo. Mas makatulong ka sa mga tao sa life mo. Kumabot mo ang pangarap mo. Kahit napansin sabi ng iba, kahit nasasaktan ka sa loob, nananatili kang matatag. Matibay kang person. Palaban. Malakas. Ako ulit ang tarot reader niyo. Kung di maganda pakiramdam mo, like me. Maganda pa pakiramdam ko guys ha. May share ako secret Share ako secret. Medyo makati yung mata ko eh. Okay sa topic. May pakita dito na sa kabila ng mga nakikita ng tao na pagiging matatag mo malakas, matipuno ko lalaki. Kung babae, matapang. May soft heart ka naman talaga sa loob. Nahawa ka sa mga tao na hihirapan. Kung entrepreneur ka, talaga nanggaling ka sa journey. Ano pang journey ng entrepreneurship, ng pagnenegosyo? Masalimuot. Isasabi ko yun, hindi para takutin ka. Yan ang wake-up call. Sa entrepreneur, sa mga nagnenegosyo, yung journey na yon, dadaling ka no sa clarity. So kung gusto mo malaman, ano ba talaga ang para sa akin, magkaroon ka ng clarity. Pwede mo yung makita sa journey, sa lakbay na yon, papunta sa pangarap mo. Kasi hindi naman yun tungkol sa kung ano naabot mo kung ano nakuha mo. Yung paano ka binago ng journey dito sa isang tao na pakiramdam mo, talo ka ng lahat ng kalaban mo. Dito sa tao na kahit kunin niyo lahat sa akin, alam kong daan, papunta dito. Iyan ang bagay na hindi nila makukuha sa'yo, more than pa sa hawak mo. Hindi kasi yan madedevelop ng isang tulog lang. So, ang message sa'yo ng card, kung nagnenegosyo ka, marami talaga sleepless night. Mga gabi na yon, napapagod ka, nangangati pa mata mo. Katulad ko. Sumasakit ang mata. Pero okay lang yun. Part yun ng journey. Siya ba nagsabi sa'yo na yung mga mahirap na pinagdadaanan mo is dapat tanggalin sa journey. Minsan kasi kailangan mo lang baguhin ang pagtingin. Kumbaga sa pagkain, kasama siya sa rekado para sumarap yung pagkain. Hindi mo pwedeng tanggalin kasi hindi mo magagawa yung recipe. Pag dumadaan ka sa mahihirap na pagsubok, pwede mong isipin na sign ito na papunta ako sa maganda. Marami sa nagtagumpay na nagnenegosyo. Dumaan sa mahihirap na pagsubok. So dadaanan ko rin. Ang sikreto lang naman sa problem is harapin mo, daanan mo, itawid mo. Na hindi ka nabobroken inside. Ano mo yun? Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kada problema, harapin mo, lakasan mo loob mo.
mo takbuhan. And may mga laban sa buhay na hindi mo kailangan harapin. Like ito, nag-aaway sila dito. Pwede mo lampasan. Hindi lahat ng battles, pumunta ka. Kaya nga, piliin mo Choose your battle. Ngayon, kung napadaan siya dito sa nag-aaway dito, hawak niya tong opportunity na to, na-distract siya dito, naagaw ang atensyon niya. Pwede yang mag-cause ng delay sa mga plano mo. Kaya kailangan mo ng discernment. Ano yung mga bagay na harapin mo? Ano yung mga bagay na hayaan mo na lumampas? Hindi lahat ng battle kailangan natin pumunta. May mga laban tayo na hinaharap bawat tao. Kung ano man itong laban na hinaharap ng dalawang tao na ito, pwedeng kaya nilang solusyonan na silang dalawa lang. Kung isa kang leader sa trabaho, kailangan mo magkaroon ng trust sa mga taong binigyan mo ng opportunity na mamuno. Para makatakbo ka mabilis, hayaan mo sila ayusin ang mga problema. Hayaan mo sila magdesisyon. Gamitin ang talas ng isip nila para ikaw makapokus ka sa dapat mong tingnan. Makatulong sa iyo, ibigay yung mga trabaho na dapat ibigay sa iba. Huwag mo solohin. Isa mahirap pagka masyado ka magaling. Ayaw mo ibigay yung trabaho sa iba kasi pakiramdam mo hindi niya aayusin ang trabaho. Pero kung gusto mo makarating sa pangarap mo, kailangan matuto ka magtiwala sa tao. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer, the slings and arrows of outrageous fortune. Ano kasi yan, parang chill ko lang. High school yun, sa naalala ko. So, memorize namin buong section. May actions pa. Ang galing din naman Kay William Shakespeare. Parang kasing slings and arrows of outrageous fortune. Sobrang blessing. Parang ganun dating Sobrang hindi mo na maubos. Parang kasing line na yun, to be or not to be. That is the question. Ikaw ba yung tao na may kakayanan na abutin yung outrageous fortune na yun? Kahit to the point na sasaluhin mo yung slings and arrows of outrageous fortune. Parang kasing para makuha mo yung gusto mo sa life, dapat maging ikaw yung person na yun. Kung ano yung sinasabi ko dito, yun yung highest version mo. May version ka kasi na kaya niyang kunin lahat ng gusto niya. Yung version mo na yon, easy lang sa kanya. Nakukuha niya mga bagay na gusto niya dahil siya yung person na yun Siya yung highest version mo na may kakayanan, ibigay sa'yo ang gusto mo. Nasa journey ka para makilala siya. Para maging ikaw ay siya. Sa journey na to, sa paglalakbay mo na to, para maging ikaw yung pinaka-the best na ikaw, marami kang haharapin pagsubok. Pero pinaka-gift sa'yo sa dulo is to become the person. Kung sumasali ka ng mga community, nandun yung mga tao na nangangarap na maging the best, then nasa tamang daan ka. Kung nandun ka sa self-development or personal development na journey, magpatuloy ka. Sa panahon natin ngayon, nag-iiba ang direksyon ng mundo. Medyo Aquarius ako dito. Nasa golden age of Aquarius tayo So ito yung parang mag-shift ang mundo papunta sa digital talaga. Maging automated, marami sa mga ginagawa natin. Kaya at this time, kailangan medyo mag-isip ka din advance. Ang 8 of Wands, mabilis. Kailangan mag-isip ka din na mabilis. Dahil mabilis ang pagbabago sa mundo. Di ka pwede mapag-iwanan. Kung nagnenegosyo ka, ang payo sa'yo, mag-isip ka ng paraan na makakatulong sa'yo. Automate yung mga bagay na ginagawa mo. Gamitin mo lahat ng available sa paligid mo para bumilis ang negosyo, bumilis ang takbo. May paraan para makarating ka sa gusto mo na mabilis, easy, effortless, at maging ikaw pa rin yung person na yon. Kailangan mo lang i-open ang isip mo sa mga pagbabago. Huwag tanggihan. Kung may resistance kang nararamdaman sa mga pagbabago, then love your resistance. Kasi yung mga bagay na kinaiinisan mo, hindi mo maintindihan,
inaayawan mo. Minsan nandoon ang susi para makuha mong gusto mo. Marami kasing paraan para makuha mong gusto mo. Iyan ang bagay na kailangan mo i-open ang isip mo. Hindi lang 100, maraming daan papunta sa pangarap mo. Merong pinakamadali na makakatulong sa'yo. Para ma-discover mo kung alin yon, kailangan mag-upisa ka ng journey. Isa makukuha mo solusyon sa mga paraan hindi mo naiisip na yon. Limitado lang kasi ang paraan natin pag-iisip eh. Pero pag nag-connect tayo kay universe, kay God, may mga solusyon na hindi natin maiisip pero makakarating sa atin. Kapag open ka mag-receive, makukuha mo yung sagot sa mga tanong mo. Knight of Pentacles and Death card. Anong meaning nito? Ang Death card kasi sa tarot card is transformation. So makakarating ka sa transformation, pagbabago. Kung isa ka ng tarot reader, very intuitive, then nasa gitna ka talaga. Marami ka nasasagap na messages galing sa intuition mo. Gusto mo i-share yung messages na yan sa mundo. Walang masama eh. Always naman, ikaw pa rin nakakaalam. You have to use your intuition. Kung paano may deliver a message is a style na ikaw ang gagawa. Kung paano mo i-deliver a message. Kung ano intention mo, ikaw ang nakakaalam. Napakita lang dito na kung very intuitive kang person, possible marami ka na-receive na messages na makakatulong sa maraming tao. Pag-aralan mo, kung anong pwede mong gawin sa mga mensahe na natatanggap mo. Kung isa ka tarot reader, syempre pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Always naman may love ako sa mga kapwa ko tarot readers. In general. Kasi we're on the same boat. Alam mo ba tong 2 of Wands na to? Pupunta to sa 3 of Wands. Isang tao naghihintay ng barko. Ngayon, kung isa kang seaman or a person na sasampa ng barko at naghihintay ka, kumapit ka. Ngayon, mag-focus ka kung ano ibinigay sa'yo. Itong paraan para kumita ka ng pera. Mag-focus ka dito. Huwag ka pa rin bumitaw sa pangarap mo. Naghihintay ka lang naman eh. Ito kasi waiting time eh. Ito, maggagawa ka desisyon, ang susunod na card nito, maghihintay ka. So kung nangangarap kang sumakay ng barko, mag-abroad, habang hinihintay mo yon, live your life. Huwag kang basta lang tumayo at maghintay. Live your life. So ipasa mo dapat mong ipasa, ibigay mo dapat mong ibigay ng mga papeles, and then harapin mo ang buhay mo. So pansamantala, pwede kang magnegosyo, pwede kang gumawa ng mga hakbang para maayos mo yung financial status mo, habang naghihintay ka ng mensahe na darating naman eh. Ito nga darating. Diba? So, hayaan mo yung sarili mo mag-enjoy. Ang kalimitan kasi nangyayari sa atin, kapag hindi pa natin naabot ang pangarap natin, hindi tayo makapag-enjoy. Ayan pa naman ayaw ng universe. Stop mo yung mundo mo dahil hindi mo makuha yung gusto mo. Ang gusto ni God, ni universe sa atin, live your life. Kasi nga, diba, live your life, kaya nga nandito to eh. It's a reminder na hindi ka pwede mag-stop para kahit kanino. Hindi ka pwede mag-stop para sa kung ano pa man. Kung naman isa kang person na, mamatagal ko na kasing single eh. Ito card ng mga naghihintay sa person. Ganun pa rin ang message ng card. Kung matagal ka ng single, kung matagal ka ng walang partner, hindi mo pwedeng i-stop ang buhay mo dahil wala kang partner. Kasi disservice yan sa sarili mo. Ano ibig sabihin ng disservice? Pangiti ko lang, kung teacher ka, kailangan minsan alamin mo yung mga ibig sabihin ng mga salita. Sabihin ko lang, yung salita, pinanggit ko na to sa general reading eh. Yung salita natin, may power. May power. Ngayon, kung di ka naniniwala, lahat naman ng sinasabi ko sa reading ko, take it or leave it. Take it or leave it. Just take it or leave it. Take it or leave it. Kasi, I'm a tarot reader. Pwede may tas na sinasabi ko 1 week magsalita ka negative words. And then tingnan mong buhay mo after 1 week. Or after a month. Obserbahan mo na lang. It's a choice ikaw gagawa.
pinapayo ko lang, tingnan mo mabuti mga salita, kahit joke. Ang tanong man, bakit? Huwag ka mag-joke sa katawan mo. O bibigyan kita ng mga sa tingin ko, bagay na makatulong sa'yo. Huwag ka magbiro ng anything against sa katawan mo. Kasi nga, words or salita, powerful. Kasi lang, ang hina ng tuhod ko. Hihina ang tuhod mo kahit pabiro mo sabihin. Ang tanong, ma'am, bakit? Kasi naririnig siya ng subconscious mind. And ang subconscious mind kasi natin, yung part sa isip natin, hindi niya alam ang salitang joke. Hindi niya alam ang salitang joke. So, makakatulong sa'yo, huwag ka magbibiro ng negative sa katawan mo para manatili malakas ang katawan mo. Diba? So, ngayon, kung merong mga hindi ka nagugustuhan sa katawan mo, like sa eyes ko, makate, pwede mong paliitin lang yung problema. Pwede mo sabihin na, okay, singkit ako ngayon, hindi ako masyado makakita, pero all good. Umaayos na siya. Alam mo yun, i-reverse mo siya. Kasi may nakikinig na subconscious mind, may nagre-record ng mga sinasabi mo. Ngayon, kung all good ka naman, wala kang binabanggit na negative sa katawan mo, parang hindi mo pinipintasan yung katawan mo, hanggat kaya din, huwag mo din yung sabihin sa mga ginagawa mo. Yung mga ginagawa mo sa araw-araw, like negosyo mo, diba? Huwag mo siyang haluan na negative. Pag sinabi natin negative, hindi nakakatulong sa'yo umusad. Yun ang negative sa atin. Hindi tutulong sa'yo umusad ng negosyo. Ngayon, kung sabihin mo, grabe, malas talaga. Grabe, wala akong benta ng ilang buwan. Huwag mo nang banggitin yun. Huwag mo nang isipin din. Kahit di mo banggitin, huwag mo rin ipasok sa isip. Napansin mo naman, nakita mo naman talaga, pero huwag mo nang bigyan buhay. Payo ko lang yon. So, pwede mo sabihin na, okay, hindi ganong kagandahan ang kita, pero alam ko, nagaganda ito. Ang ganon. May power sa salita natin. Kasi nga, naapektuhan tayo ng mga naririnig natin. Naapektuhan tayo ng iniisip natin. So, paano mo malalaman na very negative ang tatakbo sa isip ng isang tao or ng kahit na sinong tao? Or kahit kaharap mo? Lumalabas sa salita. Ngayon, kung may nakikita kang tao, alam mo yun, mga negative na mga salita sinasabi, sa inyo na yung isip niya, possible naglalaro yun. Kasi saan yun manggagaling? Hindi lahat ng thoughts na nasasagap natin, kailangan natin banggitin. Minsan yung iba, kailangan natin palampasin. Possible marami sa inyo, makamit ka na ng person na pwede mo maging lover. Or pwede maging person mo. Ngayon, kung ito na yung taon na matatagpuan mo yung person na yon, yung patagal mo nang hinihintay, then, possible kakasal ka na. You are love. You are love, you are peace, you are harmony, you are balance, you are ease. Ikaw lahat yon. Ang tanong, bakit ibang pakaramdam ko? Kasi marami tayong tinanggap ng mga paniniwala. So, kada mga bagay nakikita natin, naaabutan tayo, tinatanggap natin, nahawakan natin. Yung iba niyayakap pa natin yung mga paniniwala na hindi tayo enough. Pero sa pinakailalim, you are enough. Ito si, Adan at Eva to. Diba? Sabi nga sa Bible, kung very religious ka, lahat naman ng religion, welcome sa channel ko. Pero sabi nga sa Bible, nilikha tayong kawangis ng Diyos. Merong God-like na energy na nasa atin, nakawangis ni God. Diba, sabi nga nila, yung God-like energy na yun, saan niya ba tinatago yun? Doon sa medyo subconscious part ng sarili natin. Sa isip, sa mind. So ngayon, malalaman mo yun na okay, possible na doon pala yung God-like energy na yun. Nasa subconscious mind. Then, yun ang paraan mo para mag-connect kay God. Diba? So, meaning, yung prayer natin kay God, yun yung paraan para makausap natin si God. Yung intuition naman, yung paraan para sagutin niya tayo. Kaya mapag-aralan sinabi ko. Alam mo, napansin ko, tinignan ko dito sa card. Tingnan mo. Oh. Diba? Makita ko lang. Oh. Ay, ibig sabihin nito. Ito future. Kung single ka, itong future na pinapangarap mo. Ganyan.
Nakakatuwa sila, no? Proud ang parents mo sa'yo kahit nasan sila. And kung nakikita mo yung ibang tao na buti pa sila, successful na sila, buti pa sila, mayroon na silang negosyo, buti pa yun, kilala, ang daming followers. Wala man nagsasabi sa'yo na dito ka lang, sumama ka dun. Diba? At isipin mo, hindi lang ikaw nakakaisip niyan. Hindi lang ikaw Tinan mo. Diba? Ganyan. Ang maganda kasi kapag nagkakaroon ka ng mga tao na nag-i-inspire sa'yo, nagmamotivate sa'yo, magkakaroon ka wake-up call. Kasi sa pinaka-ilalim, sila, kayo, lahat ng tao, may connection. Connected tayo sa isang source, sa isang God, sa isang universe. Diba? Walang something special sa mga nandito na wala ka. Kung binigyan ka ng gift ng creativity, gamitin mo. Ito. Kung binigyan ka ng gift ng pagiging practical, pwede ka magtayo negosyo, gamitin mo. Ito. Maraming gift ang binigay si God sa atin Hindi lang isa, marami. Yung iba ang daming hawak. Page of Cups. Two of Wands. Ito 2 days Pwede makareceive ka ng message of love or message of support, encouragement, motivation, 2 araw. In 2 days. I think all good na tayo. Next time ko lang. Thank you sa panonood ng video natin. Sana nakuha mo yung messages sa reading na to. Ay sana walang shadow. May shadow Ayusin ko lang. Yung shadow na yun, pwedeng shadow side. Lahat ng tao may shadow side. Yung nga i-work mo Ibig sabihin, yun yung mga takot mo, yun yung mga bagay na ayaw mong harapin. Kailangan mo harapin. Face your own fear. Patay last card and then ko-close ko na reading. Thank you everyone for watching our videos. Sana ko may messages na para sa'yo. 6 of Swords. Journey. Para mag-ina. Kung nangangarap ka na madalang anak mo sa ibang bansa, ibigay ko na sa'yo. Darating din ang time na yan. Naalala ko, first time ko sumakay sa bangka, bata pa ako. Bata pa ako nun so mga 11, 10, 11 or 12. Tapos yung tito ko, gusto nyo, daling ko kayo sa pinakamalayo. Tuntua kami. Pero pagdating namin dun, ang grabing takot ko kasi malalim siya na part na ng dagat. Dinala kami ng tito ko doon sa, sa malayo. Oh, rest in peace, tito. Dinala kami sa malayo. Tinigil niya doon. Diba? May something na exciting doon sa umaandar yung bangka na yun, na parang pag tumao, magdadive ka sa tubig. Dahil sa experience na yun, share ko lang bago ko close sa reading. Dahil sa experience ko na yun, nagkaroon ako ng promise sa sarili ko, mag-aaral ako ng swimming. Hindi ako titigil hanggat ako matuto mag-swimming. Dahil sa takot ko nung sinabi ng tito ko na pag tumao tayo dito, mahulog tayo sa dagat. Hindi ako mag-swimming nung time na yun. So, pinaramis ko sa sarili ko na kailangan matuto ako swimming. Inilagay ko na sa isip ko. Dahil naisip ko, paano sa mga ganong pagkakataon na tumao ang bangka? So, fast forward. Binibigyan ko lang kayo ng clip ng experience ko. Fast forward, nag-team building kami sa office. Sumakay kami ng banana boat. Banana boat. Oo. So, diba sa banana boat, automatic yon, parang itataob kayo. Nung nahulog kami, pumailalim ako doon sa banana boat. Sa pagtaob, nandun ako sa ilalim. So, wala ibang choice, kaya maglangoy. Pero very confident ako na wala akong takot. Marunong ako mag-swimming. May isa sa amin di marunong mag-swim. Nung time na yon. So, hindi talaga siya marunong mag-swim. Pero gusto niya kasi matry. So, medyo nahirapan kami sa kanya. Natatakot siya nung nahulog na kami. Ang tagal pa naman bumalik yung ng banana boat. Para hindi siya matakot, sabi ko mag-floating ka na lang. Oo. Nakaalalay kami sa kanya, tatlo kami nakapaikot sa kanya para hindi siya matakot. Yung mga sword na nakatusok dito, pwede yung lesson sa nakaraan, pwede yung skill, pwede yung talent.
hasain mo talaga. Kung anong talent or skill mo, hasain mo. Padamihin mo kung kaya mo. Hanggat nandito ka sa mundo, mag-aral ka ng skill. Kahit ano, talent, skill, swimming, ba? Swimming, boxing. Malaman naman eh. Marami ka pagpipilian. Ang swerte ng bata ngayon eh. Yung pwede mo matutunan sa 5 taon, pwede mo na siyang matutunan sa loob ng 1 taon kung marunong ka talaga mag-aral ng tama. Meaning, kung alam mo kung paano mabilis tamang pag-aaral. So, makukuha mo lahat ng skill na kailangan mo, masasakay mo sa bangka mo. So, para yung bata, para equivalent na siya ng isang mature na tao. Advanced kasi. So, kung sa anak mo to, kung gusto matutong anak mo, pwede mo siyang i-motivate, encourage, inspire. Kung gusto niya matuto ng mga skill, pwede mo siyang suportahan. Na-realize ko lang yun na mahalaga yung pag-aaral ng skill. Lalo na yung mga skill na makakatulong sa atin sa buhay. So, I think all good na tayo. Let me know na lang. Close ko na reading dito. And sana nakuha may messages na para sa reading natin. And have a blessed day. Namaste.